ko ron sa statement ni Martin, executive department. Hindi niya pa direktang tinukoy si Bongbong Marcos. So pag sinabi natin executive department, malawak ito. Posible at malamang sa malamang o hindi malayo na ilaglag din ni Martin Romualdez ang sarili niyang tao na si Amenah Pangandaman, or dahil sa sitwasyon ngayon ni Amenah Pangandaman na siya na ang nadidiin at nilalaglag sa Supreme Court, baka naman kumampi rin si Amenah Pangandaman at sumama sa tunay niyang amo na si Martin Romualdez at dalawa silang magbibigay ng pahayag para ituro nila ng sabay ang Bongbong Marcos na pinakautak ng sindikatong ito. Two things. Bigger picture. Allegedly, nahuli si Zaldico doon sa Czech Republic. Okay. A few days later, si Martin Romualdez ay gusto sanang bumiyahe papuntang Singapore. Hinarang ng ombudsman. Humingi ang ombudsman sa Sandigang Bayan ng precautionary hold departure order against Martin. On the very same day na ang kaso against Martin Romualdez was already raffled off to the 7th Division of the Sandigan Bayan. The same date yan, April 21. Now, kung titingnan mo yan, no? This is a Zaldico playbook again. Zaldico absolved himself. He implicated everyone, Bongbong Marcos, no? And probably Martin. Pero hindi siya nakinabang. Ganon din si Martin. He implicated everybody else, Chis Escudero, Zaldico, no? BBM by naming the executive, but absolved himself. Wala siyang kinalaman dito. Now, why is it na yung Senate Finance Committee chair, the equivalent of Zaldico sa lower house, ay hindi pinangalanan ni Martin Romualdez? Sila yung nasa BICAM. Grace po. Di ba? Pero dalawa lang pinangalanan niya si Chis nga tsaka si Zaldi. Yes, Marlon? Yeah. Ayan, doon sa 7th Division ng Sandigan Bayan, sa pagkakaintindi ko, baka mali po ako, wala pa rin yung tunay na kaso kay Martin Romualdez, kundi ang pinag-usapan pa lang doon, yung precautionary hold departure order. Kaya nga doon sa, may pinadala akong document, Pam, ang nakalagay lang doon, verified ex parte application for the issuance of precautionary hold departure order. So, ang point ko rito, sa pagkakaintindi ko, hindi tayo abogado at baka mas maalam si Kuyang AB, malamang, syempre. Pagkakaintindi ko rito, ang pag-uusapan pa lang doon sa 7th Division ng Sandigan Bayan, yung PHDO, at wala pa rito talaga yung tunay na kaso. Kasi yung tunay na kaso, ang dapat magsumiti niyan ay Office of the Ombudsman. At knowing Boying Rimulya, sa katakawan magpamedya niyan, malamang kung may ginagawa na ba talaga silang investigasyon, i-present mo na nila yung kanilang ginagawang investigasyon at recommendation bago nila isampa ito sa Sandigan Bayan. Ang tingin ko, kaya nila inuna yung precautionary hold departure order dahil para nga hindi mo na makalabas ang Martin Romualdez. Pero nailatag na niyang kakasuhan nila si Martin Romualdez. Pero yung formally filed complaint before the Office of the Sandigan Bayan, parang wala pa ako nakikita document. Sana may lumabas. Okay. Okay. Ang pronouncement ni Boying noon, cases will be filed against many personalities, foremost of which is Martin Romualdez and Chis Escudero in May. Mayo ang sabi niya, no? Pero because of what happened, I think, no, kay Zaldico na naaresto, no, at ni Martin na lalabas na nga, no, gusto na ngang lumabas papuntang Singapore, minadali nila yan. Marlon, if I may, nag-post ako nito ng screenshot doon sa Sandigan Bayan website, no, for cases that have been raffled off. If a case has been raffled off to a division, it means to say meron ng criminal information filed. At docketed na siya, meron na siyang docket number. And in fact, it was filed by the Ombudsman. It's People of the Philippines versus former Congressman Martin Romualdez for indirect bribery, malversation, direct bribery, at saka plunder.
And all those cases, no, hindi ko nakita yung buong kaso, points to the fact that it may be a non-bailable case. So whichever I think, no, non-bailable yan. No, kaya siguro natunugan ni Martin, no, na yun ang ipa-file sa kanya, bigla nga yung gustong aalis. Natunugan din ni Boying. Natutunan ni Boying. Final nila, I think it was filed on the very same day sa 21 together with the whole departure order, no, na hiningi nga nila. Pam, sana talaga may sinampa ng kaso. Kasi sa ilalim ng Sandigan Bayan internal rules, doon sa nabasa ko, makakapag-file lang ng application ng PHDO kapag ka ang ombudsman ay may pinail ng complaint against the respondent. Ito nga, si Martin Romualdez. Pero kung wala pang kaso at nasa preliminary stage pa lang, may problema tayo sa kalaunan nito, sa gitna. At talagang baka posibleng pinagloloko lang tayo ng isang Boying Rimulya. So, tanungin natin ngayon ang isang Boying Rimulya, ano ba talaga ang sinampa nyo? Kasi doon sa PHDO docket number na yun, pagkakaintindi ko pa rin, docket number pa lang yun. Sana, may kaso na talaga. Boying Rimulya, total, sinabayan nyo rin naman ang Supreme Court kahapon at sinadya rin ng DOJ, sinadya rin ng Senate President para mahati ang oras ng mga media na i-cover yung Supreme Court, magpaliwanag ka. Asang estado na ba o anong stage na ba yung preliminary investigation nyo o naisampan nyo na ba talaga yung kaso laban dyan sa fraternity brother mo na si Martin Romualdez? Pero ang tanong ko lang din dyan, bakit ka naman idadakit nang alam nilang hindi uusad yung kaso? Baka this is just step 1 kasi nga kung kakasuhan ka pero wala ka dito sa bansa, di manatili ka dito sa bansa habang inuusad o inaayos yung kasong isasampa sa'yo. Baka ganun kasi hindi kita pagbubuhusan ng panahon kung hindi nga ahensya ko ang dapat na na may sakop sa'yo. Baka ganun. We're all hoping na may isang sabit si Boying bagong-bago siyang ombudsman. Hindi niya alam yung sinasite niyang kaso, tapos na. Maaari kasing hindi mo pa rin alam na, teka, kailangan mo nang dumaan ka muna ng PI, kailangan mo na may recommendation ka. Kaya napaka-importante nga rito sa pinag-uusapang PHDO o Precautionary Hold Departure Order kung may sinampa na bang kaso. Ngayon, pwede ba mag-issue ng Precautionary Hold Departure Order kahit wala pang isinampang kaso? So, we'll see. Tingnan natin kung gaano kagaling, katalino ang Ombudsman Boying Rimulya. Sa pagbe-bend ng law. Yung proseso na lang muna, yung tamang proseso. Doon nga. Sa expert siya dyan, I'm very sure. Pam, I hope, sana ma-post din natin, no? Doon sa pinail nila na anong tawag doon, Pam? Yung Precautionary Hold Departure Order. Ang catch doon, alam mo ang sinite nilang clause doon? Na di umano, si Martin tumanggap ng mga mali-maletang pera rin. May mga diniliver ding mali-maletang pera. Ibig sabihin, ginamit din na batayan doon sa petisyon nila para sa PHDO ni Martin Romualdez yung mga naunang testimonya o pahayag ng 18 sundalo na pilit dinidiscredit ng gobyernong ito. So, yun yung ito yung tinatawag na literal na kain suka sila, kain tae. Na tinatae nyo, sinusuka nyo yung 18 sundalo, ayan pala gagamitin nyo ngayon sa petisyon nyo sa PHDO laban kay Martin Romualdez. Diba yan din naman yung ginamit nila doon sa video ni Zaldico nung kay Gutesa? Kasi pinatotohanan niya yung kay Gutesa. Pero ang claim nila, yung video ni Zaldico na yun ay AI. How will they now circumvent kung itong video na to ni Martin Romualdez? Sasabihin nila dahil kasi may mga makikita mo may mga edits kasi iba na hindi na smooth yung transition sa iba. Maaaring yun nabulol siya, inulit niya, take 2, kaya kinat yung portion na yun. Minsan yung ibang tao sa sobrang talino or naglalaro ng tali-talinuhan, lahat na lang pinansin, lahat na lang ganito. Yung I don't know, let's not go there. But then of course, the aim here is sana makasuhan, sana hindi umalis, sana dire-diretso, hindi lang ito for the sake na or for the purpose ng makapag-divert ng attention ng ibang tao or
para may lamanin ng SONA. At sana mapakulong.